US, itinutulak umano ang China para lusubin na ang Taiwan, kung saan ang pahayag na ito ay nagmula mismo sa Pangulo ng China na si Xi Jinping, na binanggit nito sa naganap na pagpupulong sa pagitan ng French President at President ng European Commission na si Ursula von der Leyen noong Abril ng nakaraang taon, kung saan sinabi ni Xi Jinping na hindi umano ito kakagat sa pain ng US sa pagnanais nitong mapasabak sa digmaan ng China. At dahil nga sa biglaang pagkakalantad ng usaping ito, lalo na ang sinabi ni Xi Jinping na hindi ito kakagat sa pain ng US para lusubin ng Taiwan, ay isang malinaw na indikasyon na takot ang China sa isang aktwal na giyera. Bukod pa rito ay malinaw rin sa panig ng US na nais na talaga nitong mapasabak ang China sa isang giyera. Subalit hindi ito maaaring basta na lang magdeklara ng giyera laban sa China, lalo pa at paulit-ulit na ipinahahayag ng China na hindi ito makikidigma sa isang mainit at kahit malamig na digmaan laban sa Amerika. Kaya naman ang US ay nag-aabang lamang sa isang digmaan na kinakailangang sisimulan ng China, nang sa ganun ay makagalaw na sila sa naratibong ipinagtatanggol lamang nila ang kapayapaan ng mundo laban sa agresyon ng mga Chino, dahil ang isang digmaan na magaganap sa rehiyong ito ay magsisilbing pinakamahirap na digmaan sa buong mundo, dahil ang halos lahat ng kalakal ay direktang maaapektuhan ng digmaang ito, kaya't magiging makatarungan para sa US na tumulong kung sakaling sisiklab man ang gulo. At ayon sa ilang eksperto, hanggat nag-i-exist ang komunistang partido ay hindi pa maaaring ideklara ang pagkapanalo ng mga Amerikano. Sa madaling salita ay ang pagpapatalsik lamang sa mga komunista ang magiging susi ng Amerika upang muli nilang mapangibabawa ng China. Maaari nating sabihin na ang US ay nag-uudyok ng giyera laban sa mga kalaban ng China. Gayunpaman ang desisyon ng isang digmaan ay kinakailangang magsimula pa rin sa China, kaya't bagamat tila ay isang kapahamakan para sa iba ang ginagawa ng US para pabagsakin ang China, ay malinaw naman siguro na may US man o wala ay sasakupin pa rin ng China ang Taiwan at sasakupin ang buong karagatan. Kaya't malinaw na ang pakay ng US sa panahong ito ay ang mas makabubuti para sa mundo, dahil hanggat natatakot ang China na maglunsad ng isang giyera ay hindi gaanong maaapektuhan ang lahat ng tao sa mundo, at kung mahuhulog naman sila sa bitag ng mga Amerikano ay doon naman maaaring magsimula ang pagpapanumbalik sa kaayusan nito, kung kaya't ang US ay patuloy na pinalalakas ang sandatahan ng mga bansang kinakalaban ng komunistang partido. Sa katunayan, nito lamang June 18 ay inaprobahan ng US ang pagbibenta ng mahigit sa 1,000 armadong drones para sa Taiwan, at base nga sa naging pahayag noon ng US Navy Admiral na si Samuel Paparo na gagawin nitong malaimpyerno ang Taiwan Strait sakaling lumusob ang China sa Taiwan, ay tila nga isang malinaw na katotohanan, dahil kung may kakayahan ng US na magbenta ng mahigit sa 1,000 armadong drones ng biglaan, ay malinaw na mas marami pa nito ang Estados Unidos. Hindi pa kasali rito ang libu-libong unmanned submarine at unmanned surface vessels na mas malawak ang kakayahan pagdating sa digmaan. Bukod pa rito ay nakahanda na rin ang mga base militar ng US mula sa Pilipinas, Japan at South Korea sakaling lumusob na ang China. Pero dahil nga takot ang China ay may posibilidad na magmula sa North Korea ang susunod na giyera, at ito ay dahil sa pagbisita ni Putin sa bansa na nangakong magpapadala ng mga kagamitang pandigma bilang tugon sa tulong ng US sa Ukraine. Kaya't pinangangambahan ng ilang eksperto na ang susunod na malawakang digmaan ay ang muling pagbubukas ng digmaan sa pagitan ng mga Koreano. Kaya naman habang mas lumalawak ang tensyon sa pagitan ng bawat bansa sa mundo, ay napakalabong mananahimik lang ang mga Amerikano. Kaya naman hindi ito basta nag-uubos ng puwersa laban sa mga Arabo, dahil ang China ang pinakaimportanteng target ngayon ng mga Amerikano, dahil ang pagkatalo nito ay magiging pagkatalo rin ng kanyang mga kaalyado, dahil sa kanila na lamang ngayon umaasa ang mga ito. Kaya't sa sandaling mapalaban ng China sa panahong ito ay naniniwala akong hindi na sila makalalabas pa sa gulo hanggat hindi nabubuwag ang komunistang partido. Kaya't hindi tayo dapat magpasindak sa mga Chino, dahil bukod sa mas malapit sa atin at sa ating kalaban ng ating mga kaalyado, ay mas malayo naman sa atin ang dalawang kaalyado ng mga Chino na pawang sa kasalukuyan ay may kinahaharap ring banta sa mga kapitbahay nito.
Kaya't isang kahangalan na unahin ng China ang Pilipinas sa pagkakataong ito dahil sa sandaling magpang-abot ang China at Pilipinas ay tiyak na magpapadala agad ng mga barko ang US at ang mga allies nito bilang babala sa patuloy na pag-atake ng mga Chino. At sa sandaling ito kung magpapatuloy ang China ay tiyak na mauobliga na ang Amerika dahil sa main narrative nila para sa kaayusan ng rehiyong ito, para sa kalakalan ng mundo. At sa pagkakataong ito ay maaaring na ring magdeklara ng kalayaan ng Taiwan kaya't magsisilbing bangungot ang Pilipinas para sa China kung dito nila sisimula ng paglikha ng giyera. Kaya't kung may posibilidad man na talagang magkakagyera, ay pinakaposibleng magsisimula ito sa Taiwan at South Korea dahil sa bahaging ito lamang madaling makapagpapadala ng tulong ang North Korea at Russia para sa China. Samantala ang Pilipinas sa pagkakataong ito ay posibleng magpadala lamang ng suporta sa pamamagitan ng ilang tropa at moral na suporta mula sa ating gobyerno at hindi para ubusin ang ating mga sandata bilang proteksyon naman sa ating bansa kung hindi naman tayo inaatake ng China. Dahil kung pagsasabay-sabayin ng China ang mga kalaban nito, ay tiyak na lulusob ang lahat ng sandatahan nito laban sa mga Chino. Bukod pa riyan kung palalawakin ng China ang labanang ito, mula sa Japan hanggang sa Pilipinas, ay mahahati ang puwersa nito na tiyak ay magpapahina ng husto sa opensa ng mga Chino, lalo pa at hindi kasing husay ng US ang kanilang mga sundalo at mas lalong hindi makatatapat ang kanilang mga sandata sa kalidad ng sandata ng US at mga allies nito. Kaya't isang suntok sa buwan ang magiging pagkapanalo ng mga Chino, kaya't patuloy pa rin dito sa pagpaparami ng kanilang mga sandata kahit pa ang mga mamamayan nila ang pumasan sa problema ng kanilang ekonomiya. Kaya't ang digmaan na pinaniniwalaan ng iba ay tiyak na matagal pa na maaaring abutin pa ng maraming dekada dahil malinaw ang layunin ng China na magpalawak lang ng puwersa nang hindi nagpapaputok kahit isang bala, kaya't mananatili ang banta ng US laban sa kanila hanggat hindi sila nakikiisa sa nais mangyari ng Amerika na tigilan na nila ang labis na pagpapalawak ng puwersa na nagbibigay ng malaking banta hindi lamang sa kapangyarihan nila kundi pati na rin sa kapayapaan ng mundo na maaaring magtapos sa isang digmaang tiyak hindi nanaising mangyari ng kahit na sino.